Kumusta mga brad? Isa nga po sa masasabi nating underrated na scooter ni Honda. Walang iba kundi ang kanilang Honda Airblade. Kahit nga po napakagwapo ng motor na ito, hindi nga po siya ganoon kagusto ng ibang tao. I mean, hindi talaga ganoon kalakas yung dating niya, unlike doon sa Honda Click 125. Yes po, 125. Isa po kasi sa pinakareklamo ng ibang tao, 150 to 160cc siya. Pero yung kaha niya, kasing laki lang din po ng Honda Click 125. Kaya sabi nila, mas magiging mabenta kung ginawang 125cc na lang. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, hindi po natin may pagkakaila na gwapo din talaga ang Honda Airblade. Kaso lang kung ikukumpara nga po doon sa ibang scooter ni Honda, medyo napag-iwanan talaga siya. Yung itsura kasi niya tapos yung laki niya, parang pang 125cc lang daw talaga. Hindi daw bagay sa kanya maging 160cc. Pero alam niyo ba doon nga po sa bansang Vietnam at sa iba pang mga Asian country, meron po silang Honda Airblade 125. At yung itsura nga po niya, same lang din talaga sa itsura ng Airblade 160. Kumbaga, meron naman pala talaga. Kaso, wala lang dito sa atin. Kung sa bagay dito kasi sa atin kung ano yung hinahanap mo, yun ang hindi nila dinadala. Tapos, kung ano naman yung ayaw mo, yun yung nilalabas nila. Nakakapikon to, hindi ko maintindihan ha? Ha? Sasapakin ko yan. Oo, medyo nakakapiko naman talaga. Pero kasi kung ano yung ilalabas nila, wala naman talaga tayong magagawa, kundi maghintay ng himala. Dito nga po sa pinakabagong labas nila na Honda Airblade 125 doon sa Vietnam, maganda nga po yung color combination niya. Na same color combination nga din po doon sa Honda Airblade 160 nila, doon sa Vietnam lang. At dito nga din po sa motor na ito sa Honda Airblade 125, maganda rin po talaga yung specs ng makina niya. Kumbaga ito na nga yung tinutukoy ng mga tao dito sa atin na sana ginawa na lang 125cc yung Airblade 160 na nandito sa atin, na bibilihin nga daw po nila kapag nagkataon. Kaya dahil dyan pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda Airblade 125 2024 model na mayroong 124.7 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves. Powered by ESP Plus or Enhanced Smart Power Plus. Na ang ibig nga pong sabihin mas pinalakas na makina at mas pinatipid pa sa gasolina. Naka-program fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 11.5:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 11.3 horsepower at 8,500 RPM, 11.6 Nm of torque at 5,000 RPM. Na ayon nga po sa mga Vietnamese na nag-top speed sa motor na ito po ay kaya tumakbo sa bilis ng 100 kilometers per hour. Pero kapag yan dinala sa Pilipinas, panigurado aabot ng 120 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 4.4 liters fuel ng capacity na kumukonsumo naman na po ng 45 kilometers per liter. So para nga po sa isang 125cc na scooter na kumukonsumo ng ganon, medyo matipid na rin po yun. Ang sukat ng kanyang gulong 80/90/14 sa harap at 90/90/14 naman sa likuran. Syempre parehas na nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. Kaso lang wala po itong ABS, pero meron po siyang CBS or combi brake system. Yung 160cc po yung naka-ABS doon sa kanila. Ang kanyang seat height ay may taas na 775mm at 141mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 113 kg. So para nga po sa isang 125cc na tumitimbang ng ganon, medyo sakto lang din yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED yung headlight niya, tapos naka-bulb naman yung kanyang mga signal lights. At doon nga po sa 160, wala naman talaga silang pinagkaiba. Same lang po talaga sila ng itsura. Kumbaga sa makina lang talaga nagkatalo. Same lang ng motor, magkaiba lang ng displacement ng makina. Ang kanyang edge panel ito nga po ay naka-digital, na maganda nga po yung pagkakagawa nila. At kahit ito nga po ay 125cc lang, nakakilis pa din po siya, na gustong gusto nga po ng mga young guns ngayon. Mas cool daw kasi pag nakakilis yung motor mo, edi wow. At present nga din po sa motor na ito ang walang kamatayang ISS or idling stop system. At sa 75,000 pagkakataon nga po, uulitin ko na naman to.
ito. Ito nga po yung mekanismo na kapag nakahinto ka sa isang traffic light at hindi mo pinihit yung silinyador sa loob ng 3 or 5 segundo, kusa nga pong mamamatay ang makina sa motor mo. At pihitin mo lamang din siya pabalik, kusa na rin siyang aandar. At syempre hindi kumpleto kung wala po ang kanyang USB charging port, na para kahit saan ka nga po magpunta hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo, kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sarap ang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng dual shock absorber, na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre, ano pa ba? Meron pang isa. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alayin na natin kung present nga ba sa motor na ito yung 3 pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon, at nakakalungkot mang sabihin, wala po siyang ganon. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse, at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito kahit papano recommended. At regarding naman po sa presyo na doon nga po sa Vietnam, nagkakalaga ito ng 43,681,000 Vietnamese dong, na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 100,000 pesos. So para nga po sa isang 125cc na nagkahalaga ng ganon, medyo mataas na nga po talaga yon. Yung Airblade 160 kasi na nandito sa atin, yung 160cc, nagkakalaga ng 119,900 pesos, almost 120,000 pesos. At ngayon nga pong narinig na ng mga tao yung presyo ng Airblade 125, baka sabihin na lang nila na, ay yatay ka mahal, doon na lang kami sa Honda Click 125. O diba, ganon sila. Pero yun lang naman po ay presyo doon sa Vietnam, at hindi rin po natin alam kung ilalabas pa talaga ni Honda yan dito sa Pilipinas. Pero sana lang talaga ilabas nila. Tapos yung 160 naman yung tanggalin nila. Tingnan natin kung ano yung maging reaksyon ng mga tao. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.